Musta, magandang hapon sa inyong lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers. Share ko lang po sa inyo ang diskarte sa paggawa ng balag. So ganito lang po mga ka-farmers to. Simula dito papunta doon ay 2.5 meters. Tapos simula din papunta doon ay 3 meters. Tatlong puno lang po ang kasya dyan mga ka-farmers. Ay no, sorry. Simula dito 2.5 meters, tama. Simula din papunta doon ay 4 meters pala. Tatlong puno ang malagay sa gitna. Kalahating metro malapit sa ligi, tapos dyan 1 metro kalahati. So 4 meters po mga ka-farmers. So magadepende po sa variety po no ng ating mga ampalaya mga ka-farmers ang ating itatanim. Kasi ang planting distance natin sa pagtatanim, kasi pag halimbawa yung mistisa matagal ang buhay, so malapad siya ng kunti, pero pag max mga ka-farmers pwede nating lapitan ng kunti. So yun lang po mga ka-farmers no, mga ka-viewers, ang mai-share ko po sa inyo no, patungkol po sa planting distance po sa ating poste. Ulitin ko, simula dito papunta doon, kasi ang linya natin mga ka-farmers ay papunta doon no. So 2.5 meters, 4 meters, tatlong puno lang po no ang naitanim. So ito na ang ating pang 15 na harvest mga ka-farmers na ampalaya, kung saan meron pang maraming bungang maliliit na pwede nating pitasin sa susunod na mga araw. Sa Friday mga ka-farmers, kasi sa Friday uli ang ating harvest din Ayan. So ang planting distance, share ko lang po mga ka-farmers, planting distance sa ating ampalaya, simula sa isang puno papunta doon 1 metro. 1 metro. Planting distance sa ating poste, ulitin ko, 4 meters papunta doon. Okay? So simula dyan papunta dyan mga ka-farmers, kalahating metro lang. Pero simula sa isang puno papunta doon ay 1 metro. Simula dyan sa isang puno doon, 1 metro din. Then simula dyan papunta sa poste, kalahati din. So 1 metro na mga ka-farmers no. Tapos sa gitna may poste. So yun lang po mga ka-farmers ang diskarte na ko sa pagtatanim po ng ampalaya, at saka sa pag-install po ng mga poste para installan ng straw, kahit anong brand ng straw, sunshine straw, okay, diamond straw mga ka-farmers, softy, okay. Tapos ang itaas niya ay tie wire. So yun po no mga ka-farmers, ang itaas tie wire against light. So dito tayo mga ka-farmers. So yun po no ang may share ko at may bahagi kung ano ang tamang diskarte ko sa pag-install o paggawa ng gapangan. So magkaiba po tayo mga ka-farmers, kasi ang iba kanya-kanya man kaming diskarte. So ito ang aking practice, yun na po ang may share ko sa inyo. Ang planting distance sa poste 4 meters. Simula dyan papunta din ay 2 meters, ay 2.5 meters. Tapos ang ating hell to hell ay 1 meter. Yun lang po mga ka-farmers. So ang variety ng ating ampalaya na bugbog sa ulan, ito po si Galaxy Max F1, pero ano pa rin mga ka-farmers, mabunga pa din. Tapos tama pa din sa magandang presyo. So yun po mga ka-farmers, mga ka-viewers, nakakatuwa pong pagmasdan ang ating ampalaya. So ang fertilizer natin mga ka-farmers no, na ating ginagamit din pa pagdilig, iba sa bagong tanim, iba naman sa may bunga na. So sa bagong tanim, Unique 16, okay, Wukosim Granule, Mega Multiplant Vitamin, at saka Dopo. So yung apat, yun po ang ating pinaglahok. So ngayong may bunga na, kasi kanina nagpapadilig tayo ng fertilizer, iba na din ang fertilizer sa may bunga na. Unique 16 na din mga ka-farmers. Ay winner na din mga ka-farmers. Tapos Nitribor at saka Mega Multiplant Vitamin. So yun po ang ating ginagamit. Tapos every week po tayong nagpadilig ng fertilizer. Okay, sa ganitong edad nasa 12 kilos na ang ating pinapadilig ng fertilizer sa bawat puno. Ayan 12 kilos na. Hanggang 12 lang po tayo mga ka-farmers sa pagdilig ng fertilizer. Tapos sa talong nasa 10 kilos na, kasi mag 3 months na po siya. So alam ko na nangarap ka na maging ganito, kahit bugbog mabunga pa din, kagaya sa ating tanim na ampalaya. Bugbog to palagi sa ulan mga ka-farmers, pero nakakatuwang pagmaksdan kasi napakarami pa ding bunga. Tapos maganda pa ang presyo ngayon. Alam niyo ba kung bakit? Dahil ang kilo po natin sa ating ampalaya ngayon mga ka-farmers ay tag 200 na. Tapos ang talong ay tag 150. So meron tayong talong, meron tayong ampalaya, tapos tatama pa sa magandang presyo. So yun po ang kagandahan mga ka-farmers no, mga ka-viewers. Ayan, malapit na po ako sa aking packing house.
kung saan mga ka-farmers umpisahan na namin ang pagtatanim po ng aming mga pichay. Ito ang ating packing house mga ka-farmers at ang mga kasama natin din araw-araw sa farm. Ayan. Wew, baka may shout out ka, wew. Oh, siyang mama daw, shout out. So ito mga ka-farmers, umpisahan na namin ang pagtatanim din ng pichay. So napapa-spray po tayo ng Actara sa pichay para may protection, no? Sa mga pisting insektong mamumutol mga ka-farmers. Ayan po, oh. Napakagandang tingnan. Okay. So ngayon mga ka-farmers, umpisahan na namin ang pagtatanim ng pichay ngayon. Okay, so bago tayo magtapos mga ka-farmers, mga ka-viewers, mega love shoutout po sa mga bago nating subscriber, sa mga commentator, sa mga sharer, at saka pala sa palaging nagtatanong at nagpapagawa ng mga content. Dahil po sa inyong patuloy na pagsuporta at sa inyong walang sawang pagsuporta, nandito pa rin tayo patuloy nagbahagi ng konting kaalaman sa pagtatanim ng kahit anong uri ng mga gulay. Okay, so hanggang dito na lang po mga ka-farmers, mga ka-viewers. Maraming salamat po kasi umpisahan na po namin ang pagtatanim din ng aming punlang pechay. So ang variety nito, pabo po mga ka-farmers. Okay, bye-bye na po.